ばく道はなど空と Sinabi ni Sir Mikhael na isang teleportation trap ang nagdala sa kanila sa kasalukuyan nilang lokasyon at inutusan niya si Sasha na sundan lamang siya. Samantala, si Light ay kalmadong naghihintay at tila natutuwa pa sa pagdating ni Sasha patungo sa lugar kung saan siya ngayon nakaupo. Nagtaka si Nia at Kaya kung saan sila napadpad at naisip nilang kailangan nilang mag-regroup kasama ang iba pa nilang kasamahan. Ngunit biglang dumating sina Ice Hit at Mera. Ayon kay Mera, nais sana niyang kalabanin ang dalawa ng mag-isa, ngunit agad siyang pinagsabihan ni Ice Hit na ayusin ang kanyang asal dahil hindi magandang ugali ang ubusin ang lahat ng biktima. Narinig ni Nia at Kaya ang sinabi ni Ice Hit at napansin nilang minamaliit sila ng dalawa dahil sa pagtawag sa kanila bilang mga biktima. Habang abala pa sa pag-uusap sina Ice Hit at Mera, agad na umatake ang dalawa, ngunit mabilis itong naiwasan ni Ice Hit. Sa sobrang bilis ng galaw, para silang mga ninja, ngunit inasar lang sila ni Mera na para lang umano silang lumilipad na squirrels. Samantala, hindi makapaniwala si Sharfat na hindi niya agad napansin ang teleportation trap at doon niya rin naramdaman ang presensya ni Suzo na nagtatago. Agad namang nabighani ang manyak sa kagandahan ni Suzo at tinanong pa ang pangalan nito. Sumagot ang intelligent weapon ni Suzo na si Locke at sinabing hindi nagsasalita ang kanyang partner. Idinagdag pa ni Locke na tatapusin na nila ang buhay ng manyak na iyon sa floor na ito. Hindi naman natinag ang manyak, sa halip ay sinabi pa niyang nabihag ni Suzo ang puso niya. Ayon kay Locke, sinabi raw ni Suzo na hindi niya ito type. Mas gusto raw nito ang isang raven-haired na lalaki, maliit, gwapo, at ang personalidad ay mabait at matapang. Agad namang napansin ni Locke na si Light ang malinaw na tinutukoy ni Suzo. Nang mapagtanto naman ng manyak na wala na talaga siyang pag-asa kay Suzo, inilabas nito ang kanyang invisible crossbow at agad na inatake si Suzo. Mabilis naman itong naiwasan ni Suzo at agad siyang nag-counterattack sa manyak. Pagbalik sa naunang eksena, sarkastikong tinanong ni Mera kung pagtalon-talon na lang ba ang kaya gawin ni Nia at Kaya. Dahil dito, agad nagpakawala ang dalawa ng Wind Cutter bilang atake. Gayunpaman, madali lang itong naiwasan ni Mera at Ice Hit na tila hindi man lang nabahala sa kanilang pagsalakay. Samantala, sa labas ng tower, isang human ang nailigtas ng clone ni Light mula sa isang halimaw. Dumating din sina Gold at Nemumo upang harangan at ihanda ang kanilang sarili sa pag-atake. Ngunit napansin ni Gold na tila masyadong seryoso si Nemumo, kaya agad niya itong pinaalalahanan na pangpakitang tao lang ang ginagawa nila. Naintindihan naman ito ni Nemumo at mabilis na nakisabay sa daloy ng eksena. Makikita ring pinapanood ni Light ang nangyayari, at kahit muntik nang sumablay si Nemumo, nagdulot pa ito ng bahagyang comedic moment sa kwento. Patuloy ang walang tigil na wind cutter attacks ni Nia at Kaya laban kina Ice Hit at Mera, kaya muli na namang nagtanong si Mera kung iyon na lang ba talaga ang kaya nilang gawin. Dahil sa pang-aasar na iyon, mas lalo pang pinaulanan ng dalawa si Mera ng sunod-sunod na wind cutter. Habang iniiwasan nila ang mga atake, isang patalim ang mabilis na ibinato ng kalaban papunta kay Mera. Hindi niya ito napansin, kaya tinamaan siya, at sa parehong sandali, naputol pa ng kalaban ang isa niyang kamay. Sa kabila ng pinsalang natamo, hindi man lang natinag si Mera. Ipinunto pa niya na tingnan ng magkapatid ang espada na ginamit para hiwain siya dahil wala man lang bakas ng dugo. Laking gulat ni Nia at Kaya nang makita nilang kinain ni Mera ang sarili niyang naputol na kamay. Mas ikinabigla nila nang muling tumubo ito na parang walang nangyari. Lalong lumalim ang takot nila nang tanggalin pa ni Mera ang sarili niyang ulo at ipaliwanag na ang kanyang katawan ay pinaghalong iba't ibang uri ng nilalang. Doon na siya nagpakilala bilang Mera, isang Chimera, isang ultra-rare card na may level 7,777. Nagpakilala rin si Ice Hit bilang The Frozen Firestorm Grappler, isa ring ultra-rare card na may level 7,777. Hindi makapaniwala si Nia at Kaya sa lakas at level ng dalawa, kaya muli silang umatake. Sa harap mismo nila, hindi iniwasan ni Mera at Ice Hit ang mga wind cutter, hinayaan lang nila na tamaan ang kanilang katawan. Pero kahit ni isang galos ay walang epekto ang mga ito. Dahil dito, makikita ang matinding takot sa mukha ng dalawang batang elves at mabilis silang umatras at tumakbo palayo. Naglabas naman ng isang tila shield si Mera bilang proteksyon habang naghahanda si Ice Hit para sa kanyang susunod na pag-atake. Mula sa kanang kamay ni Ice Hit, unti-unting lumabas ang nakakapasong mainit na aura, hudyat ng isang napakalakas na teknik na kanyang papakawalan. Makikita namang mabilis na iniiwasan ni Suzo ang bawat atake ng manyak habang patuloy siyang tumatakbo sa paligid. Nang akalain ng manyak na natama na niya si Suzo, nagulat na lamang siya nang makita nitong ligtas pa rin ang dalaga. Hindi pa rin huminto ang manyak sa pang-aakit, pilit pang kinukuha ang atensyon ni Suzo.
Ngunit nang banggitin nito ang pangalan ni Light at sabihing kalimutan na lang daw niya ang isang talunan tulad nito, biglang nag-iba ang aura ni Suzu. Nang inig ang hangin sa paligid habang paulit-ulit niyang binibigkas, may malamig at nakakatakot na tono, die, die, die. Isang paderang hamarang sa daraanan ni Nania at Kaya, dahilan para mapahinto sila sa pagtakbo. Ilang sandali lang ang lumipas at nakaramdam sila ng tila heatwave na mabilis na kumalat sa paligid, ramdam nila ang biglaang pag-init ng lugar. Dahil dito, nagkas agad ng ice wall ang dalawa upang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit sa isang iglap, natunaw agad ang ginawa nilang harang. Paulit-ulit nilang sinubukang lumikha ng panibagong ice wall, ngunit lahat iyon ay natutunaw sa presensya pa lang ng nakakapasong kapangyarihan ni Ice Heat. Hanggang sa kalaunan, nagsimula na ring masunog ang kanilang balat at tuluyan silang nilamon ng matinding apoy at init ng kapangyarihan ni Ice Heat, wala man lang nagawa para makaligtas. Patuloy ang walang hintong pagpapaputok ni Suzu ng mga bala sa ere hanggang sa maipan ng napakaraming floating bullet sa paligid niya. Makikita na rin ang takot na unti-unting sumisilay sa mukha ng manyak. Nang simula ni Suzu ang pag-release ng mga bala na nakatutok sa kanya, agad namang sinubukan ng manyak na tapatan ito gamit ang kanyang wind rain attack. Ngunit isang bala ang tumama sa kanyang weapon at agad itong winasak. Pagdating ng susunod na bala sa kanyang katawan, naramdaman niya ang biglaang epekto, isang uri ng bala na may kakayahang magdulot ng status ailments. Dito na makikita na bawat bullet na tumatama sa manyak ay may iba't ibang epekto, may nagdudulot ng panghihina, may naglilimita sa pagkilos, may nagpapabagal sa reflexes, at ang iba ay tila nagpaparalisa ng buong katawan. Sa bawat tama, unti-unti siyang nawawalan ng kakayahang lumaban. Nangamba si Ice Heat, iniisip na baka napatay niya na ang dalawang batang elves dahil sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Ngunit agad siyang sinabihan ni Mera na huwag mag-alala, kung hindi dahil sa enhancement na ibinigay ni Ellie, malamang ay naging abo na ang dalawang elves. Humingi ng tulong ang dalawang elves, nagmamakaawa silang iligtas sila. Ngunit mariin na tumugon si Mera, tinanong sila kung ano ang ginawa nila noon ang mga tao naman ang nagmamakaawa sa kanila. Hindi ba't hindi kayo nakinig? At pinatay nyo lang sila? Dahil dito, walang pag-aalinlangang pinasok ni Mera ang kanyang ahas sa bunganga ng dalawang elves. At doon niya sinabi na may ibinigay na specific order ang kanilang master, kuhanan sila ng impormasyon habang pinapahirapan sila at pagbayarin sila sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa nila. Puno pa rin ng galit at gigil si Suzu laban sa manyak, kaya paulit-ulit niyang sinisipa ang mukha nito nang walang tigil. Mabuti na lamang at agad siyang pinigilan ni Locke dahil kung hindi, baka tuluyan na niya itong mapatay. Sa kabutihang palad, unti-unting bumalik sa normal ang emosyon ni Suzu. Nais pa sana niyang ihil ang manyak, ngunit sinabi ni Locke na kahit gawin pa niya ito, hindi na rin ito makakabalik sa pakikipaglaban. Dahil dito, napaiyak si Suzu, at patuloy naman siyang inaalon ni Locke upang mapagan ang kanyang loob. Habang pinapanood ito ni na Light, natanong niya kung ano na kaya ang nangyayari kina Sasha. Tinanong naman siya ni Ellie kung gusto ba niyang makita ang sitwasyon. Tumanggi si Light at sinabing mas gusto niyang makita ito ng personal habang unti-unti niyang binubuksan ang pinto sa kanyang harapan. Samantala, nagpakita na rin si Jack the Iron-Blooded Barricade, isang ultra-rare card na may level 7,777 at siya ang humarap kay Mustay. Tumawa lang si Mustay at sinabing hindi siya basta-basta maniniwala sa sinasabing level nito. Kaya naman sinabi ni Jack na gumamit siya ng appraisal upang makita niya mismo ang totoo. Ngunit tinanggihan niyon ni Mustay, inihanda ang kanyang weapon at sinabing hindi na niya kailangang gawin iyon. Nagsimula nang umatake si Mustay, ngunit madali lang itong napigilan ni Jack. Sa malamig na tono, sinabi pa niya, masyado kang mabagal. Muli pang sumugod si Mustay, ngunit hindi niya matanggap ang nakikita, sobrang dali para kay Jack na umiwas sa bawat atake niya, para bang wala itong bigat o banta. Sa muling pagsalakay ni Mustay, isang simpleng pitik lang ang ginawa ni Jack at agad na napatilapon si Mustay palayo. Dahil dito, inipon ni Mustay ang lahat ng lakas niya sa kanyang weapon. Lumalabas na ang dugo sa kanyang mga mata dahil sa matinding presyon, ngunit patuloy pa rin niyang dinaragdagan ang enerhiya. Nang makita ito ni Jack, sinabi niyang ipapakita na rin niya ang kanyang buong lakas. Hinarang niya ang atake ni Mustay gamit lamang ang kanyang kamay. Ilang sandali pa, binalot ang buong katawan ni Jack ng isang barricade armor, mas matigas pa kaysa diamond. Sunod-sunod na umatake si Mustay, ngunit kahit isang pulgada, hindi natitinag si Jack. Sa huli, winasak ni Jack ang weapon ni Mustay ng napakadali para sa kanya, at sinundan ito ng isang napakalakas na suntok sa mukha ni Mustay. Nag-alala pa si Jack kung buhay pa si Mustay dahil sa tindi ng ginawa niyang atake. Paglapit niya, sa kanya natiyak na buhay pa ito, bagaman lubos na napuruhan.
Dito na rin natin makikita si Hardy, ang captain ng White Knights, at si Nazuna na siyang nakatakdang humarap sa kanya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.